Hi guys! Pasensya na sa bedroom voice. Good morning everyone. And for now, we will do our March week 3 na weekly recap. So, ayan, pakinggan nyo muna yung mga ibon. Ang lalim ng boses ko. Kakagising ko lang kasi. Tapos ayan, film na agad. So, disregard nyo lang dito na side. Kasi sa previous week po ito. So, anyway, here is our March week 3 expenses. So, simula tayo March 15. So, yung Sunday family dinner na over budget ng konti by 80 pesos. Paid with cash. Pero, yun lang din yung pinagagastosan ko last Sunday. For Monday, so ayun, meron tayong coffee. Yung Grab natin for the whole day at 362. So, nag-grocery kami ng Mr. So, ito yung groceries after sa 5,000 na allotment galing sa aking father-in-law. So, ito yung share ko. So, 2,563. So, mga around 5K yun. So, hati kami ni Mr. Yung uling. Nag-ihaw kasi kami nito. Nagluto kami ng sisig. So, 'di ba, mas masarap yung sisig pag inihaw muna bago siya i-fry. So, ayun, bumili kami ng uling sa tindahan at 30 pesos. So, Monday, meron tayong 3,085 na nagastos. For Tuesday, so, yung BIR ko, pinaayos ko sa aking assistant. So, may additional na 150 for yung fare. Extra po yan para hindi po siya mag-out of pocket. Dati 100 lang to. Kasya na yung 100. Pero, parang ang mahal na kasi ngayon. So, binigyan ko na lang ng 150 para extra na rin ng konti. So, yung buong araw ko na Grab car was at 535. So, yung BIR penalty na pinagsasabi ko last week, so, nabayaran ko na siya at 1,000. So, we have at 1,600. So, I'm proud dahil 2 days ito na walang dine out. O, diba? Kumain ng ate sa bahay. For Wednesday, pumasok yung subscription for GrabCar Only. So, nag-minus siya sa GrabPay. So, 25 pesos siya. Pero, GrabCar lang yun. Pagkasama yung iba, like yung food, yung delivery, yun yata yung per month or annual ba yun? Yung 588. Tapos, transfer fees, 10 pesos. Kasi may dineposit ako sa PS Bank. Tapos, tinransfer ko lang din. And happy ako dahil dati 15 pesos yung transfer fee ng PS Bank. Nako. So, namalengke din. And over budget kasi 1,000 lang to dati yung budget for palengke. Ngayon 1,075 yung natala. So nagkautang pa ako sa helper. Which is okay lang. Tapos ito na yung dine out ko yata for the day. Nag-banana Q. So yung banana Q nung elementary pa ako. Yung banana Q nasa 4 pesos. Tapos naging 6, naging 10. It was 10 pesos for a very long time. Tapos naging 15, 20. Grabe. From 4 pesos. Nung nagkamuwang-muwang ako.
ganito na siya. So, nagbayad din tayo for the BPI credit card, partial, ng minimum. Tapos, bumili ako ng maintenance medications ko for high blood. Medication, isa lang pala. Naku, in denial yarn. Tapos, ito, yung Snoopy food containers, ang cute niya. Tapos, sa Facebook lang to eh. Tapos, nag-comment ako ng mine, ganyan. Tapos, nakalimutan ko. Na-miss din ng seller. Tapos, nagulat ako, bigla siyang nag-PM na, "Mi, interested ka pa po ba sa food container?" So, parang ay, nako, bakit ako nag-mine? So, anyway, napilitan ako. Pero actually, no, nakakahiya kasi pag nag-mine ka, tapos hindi mo kukunin. Alam mo yun? Pero ano siya, ceramic siya, tapos meron siyang lid na plastic na nagsiseal. Ang cute niya. So, pwede siyang pang storage, pwede din siya pang serve ng ulam, lagayan ng ulam. So, yun. And grab car ko the whole day was 372. Total natin is at 5.8. So, napansin nyo so far, wala akong credit card na charge. So happy. Next, March 19. So, this was already Thursday. So, yung Netflix. So, syempre, dahil may pinapanood tayo ngayon sa Netflix, nagbayad ako. Pwede naman ako actually mag-illegal, di ba? Dami naman dyan mga illegal na streaming, pero madami. Sulit din kasi yung Netflix kasi nanonood din yung mister ko. Ako, support na lang din sa mga artists na naghahanap buhay. So, yun. Grab car ko was at 449. Tapos, nagpa-pedicure ako. At kasamang tip, tumaas to siya. Kasi last month, tiningnan ko, 400 na yung pedi. Tapos, nag-tip ako ng 50. Ngayon, parang 475 yung pedi. Kaya 525 kasi parating 50 yung tip ko. Kasi cleaning lang, hindi ako nagpapapolish and all. Kailangan ko magpa-pedi kasi yung tubig namin dito is deep well. So, nagsustain talaga siya with time, nag-yellow. Pero, sobrang kapag gipit na ako lang din yung nagigipit at nagki-cleaning pag sobrang gipit. Pero, ito na lang kasi yung parang natira kong self-care. Kaya, pagbigyan nyo na po yung pedicure. So, naasan ko ng konti yung allowance ng secretary ko to 850. Para, akala ko kasi magpa-price increase yung fare. Akala ko merong fare hike. Pero, on the same day, parang sabi ng president, hindi daw muna. So, but anyway, binigay ko na. Ngayon, Monday, may transport strike na ngayon. Dahil 3 times na magre-raise ng malaki yung gas, tapos same lang din yung fare. Parang hindi na yata kaya. Siguro kung pakonti-konti yung pagtaas, like piso, centavos, pwede pang hindi mag-fare hike. Sobra 10 pesos yung increase every week Nako, ewan ko ba kailan mo matatapos yung panggugulo dun sa Middle East. Kasi sabi, 'di ba, mag-wind down na daw, tapos biglang atakihin na namin lahat ng resources nyo, sabi ng US. Naku, ano ba talaga, kuya? Pag sure mo,
So anyway, last Thursday, I spent 2,443 and lahat in cash. So, Grab ko for Friday was at 555 at holiday kasi to at ito lang yung nagastos ko for Friday. Yung Friday yata may dalawa akong meeting tapos sagot naman yung pagkain ko. So, in a way, nasa-stretch din yung grocery sa bahay. Pag hindi ka kumakain sa bahay, di ba? So, nasa-stretch yung grocery. So, at the same time, nakakain din ako sa labas ng libre. Libre to kasi mga meetings. May event kasi kami nung Sabado. So, nung Saturday, meron akong binigyan na 250 via GoTime. So, para ito sa hospitalization ng kanyang mother. Sana magka-extra pa ako para makapagbigay pa. Ito yata yung extra ko na pwede ko mabigay. So, yun. Yung Grab car ko for Saturday was at 219 kasi hinatid ako nung una. Tapos pauwi. Ako na yung umuwi. So, nung Saturday, less than 500 pesos lang yung na-spend natin. So, yung total natin for this week is at 15,202. So, malaki po to siya than the average household kasi kasama na po yung groceries, yung office, I manage yung career ko, career, yung office ko, tapos merong debt repayment, kaya po siya malaki. Kasi may utang yung tita nyo. So, punta na tayo sa next page. So, in summary, yung pinakamalaking gastos ko for the week is actually on food. O, diba? For the first time in a month, mas malaki yung gastos sa food kaysa sa debt repayment. So, yung valedictorian natin ay food at 4,903. Tapos, yung next natin is yung debt repayment at 2,600. Transpo at 2,400. Yung office, 2,000. Tapos, the rest, mga maliliit na. And yung income natin for this week. So, ito siya, medyo slow po to siya compared to my average week, which is, sige lang, naintindihan ko kasi lahat po tayo parang we're watching our expenses. So, yung total income ko for the week is at 20. Total expenses is at 15.2. May balance ako na 15.5. So, ayan, may smiley face. So, nabawi yung negative ko last time. Pero, mind you, yung sobra na yun, mapupunta siya sa mga 4,000s. Yung upcoming, merong pang bookkeeper, accountant, yung ITR ko, at yung electric bill. So, sila, kaya pa ba mga me? Kakayanin, kaya nga tayo nagbabudgeting at nagka-cash stuffing para matustusan ito. So, happy to say na yung sa taxes, yung bookkeeper at ITR, almost half nito na fund ko via cash stuffing. O, diba? So, guys, yun lang muna.